kapag ikaw nagve-vape ka pa, stop na, please. Stop. Sa rounds ng ospital, hustle di magtigil. Laging inaalala ang bawat detalye pilit. Pasyente pamilya, sa kanya'y mahalaga. Kaya bawat check-up, laging may pag-asa. Si Doc Chris, Los BMD, para sa pamilya, laging ready. Kung kailangan mo ng consulpo dito, pumunta sa klinika, yun ang totoo. Seryoso ako. Pakinggan natin to. Or, mali. Panoorin or basahin na lang natin. Nagugulan na ako. Ikaw. Okay, ito na. Okay, nakuha ko to sa Department of Health. Again, this is from UH. Parang pangit pag maliit. Ito lang. Yan. The Department of Health warns the public that vaping is not a safe alternative to smoking. Technically, smoking is not safe at all. Both of them. Okay? Ang pagbe-vape ay maaaring magdulot ng e-valley or e-cigarette or vaping use associated lung injury. Ito ay isang malubhang posibleng nakakamatay na sakit kung saan nasisira ang baga dahil sa chemical na nasa vape. Technically, ang nababanggit na sa studies ay diacetyl, which is nakukuha na siya sa mga aspirates. Unfortunately, sa ating bansa, is kailangan pa siyang isubmit abroad para ma-confirm na yung mga nagkakaroon ng e-valley ay related nga ba sa vape. Okay, pero may natala na tayo, guys. May natala na tayong death dahil sa vape. Okay? So sabi pa dito, sabi ni Secretary Herbosa, let us not be deceived by the glamorized marketing and colorful packaging of vape. Nakakatawa kasing pag may nakita kang kakilala mo or may mga bata, nakasakbit na lang yan sa sa dibdib nila. Para siyang may lace and para siyang maliit na cellphone or maliit lang na box. Yun pala, vape na siya. Kasing laki na rin siya ng ballpen, okay, na nadadala anywhere. And kung hindi tayo nagiging maingat, lalo na sa ating mga magulang, na paalalahanan sila na huwag to gamitin yung mga bata. Okay, baka nadadala pa nila to sa school, na-share nito sa friends nila, yun ang delikado. Okay? Very deceiving na yung mga packages ngayon. Hindi mo masasabing para siyang vape. Yung mga naunang mga vape noon, medyo bulky siya, maraming pyesa. Ngayon parang sobrang gawa na siya sa hard plastic and hindi mo siya mapapansin na ay vape pala siya, no? So usually yung deceiving na appeal nito, sabi nga ni Doc, is nakaka-entice ng mga bata, which is another cruel and vile way of enticing people to buy their products, no? And there has been studies na meron pa ring content of nicotine dun sa area that will lead to addiction. Okay? So, pinaka-importante, guys, iwasan natin. Okay? Kung may kakilala man kayo, pagsabihan nyo sila. Huwag nang gamitin ang vape. Punta tayo sa article last year. Actually, it's almost a year na. Kasi May 31. Remember, May 31. Today is May 5. So, at the end of this month will be a full year since the first death of vape-related lung injury, okay, was recorded in the Philippines. And it was a 22-year-old male. Walang ibang sakit. Okay, relatively healthy, as noted by his doctor, or his doctor. Wala siyang health issues initially, but the patient died of a heart attack. Okay, and this is due to severe lung injury from vaping. And mind you, ang nababanggit in studies is your lungs are getting cooked, no? Naluluto siya. It
tends to dilate and it tends to do severe inflammatory responses. Pag sinabing inflammatory, namamaga yung loob. Okay? And the noted features ng baga or yung laman ng lungs mo ay popcorn lesions. Kaya tinatawag na popcorn lung ang vape-related injury. And yun nga, there are chemicals, even the dreaded formalin. Nabanggit naman na rin sa mga mentors namin. Kahit yung sigarilyo, yung mga highly packed ngayon na sigarilyo, kung napansin nyo, yung sigarilyo, wala naman yan directly expiration date yan. Ang problem lang dyan is the storage life of a cigarette. It can last long. Okay? Well, it can even last a next world war kung gusto, kung maisip nyo. And it can still be the same cigarette. Basta di lang siya nasunog. No? The problem there is it has or it contains a lot of chemicals, preservatives. And one of those preservatives is yun nga, formaldehyde. Okay? Or otherwise known as formalin. So, bawat hit mo, dadagdagan na ng formalin yung katawan mo. Bawat hit mo, nahembalsam mo ka na. So to speak, diba? So it's very dangerous. And formalin is not relatively a chemical that should be ingested, inhaled, or taken in the body. Hindi dapat yung nasasama sa katawan natin o nilalagay. Not unless you're already dead. Okay? So, wag natin iabot doon. Sa mga magulang dyan na nanonood dito, pagsabihin yung mga anak nyo, sa mga may kaibigan, kapatid, na gumagamit ng vape, please, pagsabihan nyo na sila. It's important that they, know the bad effects, the severe complications before they feel it or before they experience it firsthand. Kasi mahirap magkasakit, guys. Ang mahal-mahal na nga ng healthcare system natin. Hindi na tayo kayang, i-sustain kapag na-admit tayo dahil sa sakit. Okay? Pag napansin nyo, yung pumanaw is bata, walang ibang karamdaman. Eventually, kahit sino pwedeng magkaroon ng injury due to vape. Kaya doble ingat tayo. Mas mainam, wag na lang gumamit. Okay? Yun lang naman. Sana mabawasan in the near future, and we are trying to campaign a smoke-free environment in our country. And with that, thank you guys for listening. Bye-bye.